Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na dyan with evidence. Ako po, nagsalita na si Erwin Tulfo tungkol sa mga paratang, tungkol sa totoong istorya daw di umano. Ito ang pamemeke na mga papilis para maging American citizen. Nako, para yatang galit si Tulfo sa mag-explain. Baka nagalit si Tulfo na sobrang dami ng bashers, pero dapat ba talagang ikagalit? Or kailangan mo talagang mag-explain para maunawaan ka na maraming Pilipino? Nako, sabi ni Erwin Tulfo, guilty siya. Nalo, bakit naging guilty si Erwin Tulfo? Nako po. Sabi ni Erwin Tulfo, that's the only mistake I did. Nag-TNT po ako. Oh, nag-TNT pala si Tulfo. Dito oh, na as in sobrang ang dami na shock sa pahayag ni Erwin Tulfo, mga kabibig. Ito ang sinabi ni Tulfo ha. Pero ito lang ang masasabi ko. Wala po akong nilabag na batas dito sa ating bayan. Wala po akong nilokong tao ni isang Pilipino. Maging sa Amerika nung nandoon po ako. Wala po akong ini-estafa. Wala po akong ini-scam na mga Pilipino. Maging na mga Amerikano. Wala po akong niloko. That's the only mistake I did. Nag-TNT po ako. Kaya binabanatan tayo dahil number 1 ako sa survey. Oh, yan ang sabi ni Representative Erwin Tulfo. So pakinggan natin ha, itong tawag dito, yung pag-explain ni Erwin Tulfo. Wait for wala makabibig ha. Wait. Ito. Wait muna, kabibig, i-share ko sa inyo. Depende na sa inyo on what is your political stand regarding this statement ni Tulfo, itong pagsagot ni Tulfo hinggil sa ano. Ito na. Question ako ng mga ilang mga vlogger, kini-question ho ako ng ilang basher, mga troll. Diyos ko po, sabi, may karapatan pa ba yan tumakbo bilang senador, bilang mataas na opisyal ng bayan natin? Of course, Representative Erwin Tulfo. Kasi may lumabas na mga dokumento. Natural mag-question ang mga tao. Hayaan mo naman ang mga tao mag-question. Of course, hindi mo talaga mapipigilan ang mga tao to question whether may karapatan ka pa bang tumakbo, or pwede ka pa bang iboto, or pwede ka pa bang pagbigyan ng pagkakataon para ma-elect as senator. Huwag mo namang kunin yung karapatan ng taong mag-question sa'yo. Normal lang yung basher na iyan. Kasi may pwede silang mai-bash sa'yo, may pwede silang ibato sa'yo. Kaya nga naghihintay ang mga tao ng inyong statement regarding dito. So kalma lang. Walang kredibilidad, walang integridad. Kung pagiging TNT ko ho, kung pagiging undocumented alien ko po, bawal po ako magsilbi. Bawal na po ako magtrabaho sa ating bayan. Dahil ginawa ko lang naman ho yun para mapakain yung mga anak ko, para maitawid yung mga anak ko sa paghihirap. Kung kasalanan ho yun sa tingin ho ninyo, then guilty po ako. Oh, guilty si Tulfo. Kung kasalanan yung naging TNT siya, para bigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya sa Amerika. Pero bakit nag-TNT siya? Well, in fact, pwede naman siyang kumuha ng legal na proseso. For 10 years daw nag-TNT. Uy, grabe naman. 'Di ba? So ano ang iyong komento tungkol dito, mga kabibig? Na-shock lang ako ba na pwede naman may mga legal basis na para maging legal ang pagpunta mo sa Amerika? 'Di ba, mga kabibig? Kung talagang gagawin mo ito para sa iyong pamilya, kailangan dumaan sa mga legal na mga pamaraan, 'di ba? Pero ito lang ho masasabi ko, wala po akong nilabag na batas dito sa ating bayan. Wala po akong nilokong tao ni isang Pilipino. Oh, so yon ang highlight ng pag-amin ni Erwin Tulfo, mga kabibig. Ako. Sari-saring mga komento ang ating nabasa, mga kabibig. Sabi dito, nadamay pa ang mga TNT sa kanyang paawa effect, argumentum ad misericordiam, si Erwin Tulfo sa kanya. Ito pa oh.
Tapos sa kanyang pag-justify ng kanyang ginawang pagpapanggap na siya ay si Erich Sylvester Tulfo ng Hawaii para makakuha ng US passport. Kapakanan daw ng kanyang mga anak ang kanyang ginawang panloloko sa gobyerno ng Estados Unidos. Lumabas sa pagdinig ng Commission on Appointments noong siya itinalaga bilang DSWD Secretary na si Tulfo ay may 10 anak sa iba't ibang babae. Uy, totoo ba ito? Uy, nabasa ko lang ha. O ito pa. Ito pa ang ilang sinabi ng mga netizen tungkol dito ha. Bombshell TNT pasabog ni Erwin Tulfo. Kaso, this still doesn't answer the alleged faking of US citizenship and taking on the identity of a certain Erich Tulfo. Totoo. Yung sinabi niya naging TNT ako para sa pamilya ko, hindi yung sagot. Hindi yun ang hinahanap ng taong sagot. Kasi kung ganun pa rin, panloloko pa rin yun. Saan mo titingnang banda, panloloko pa rin yun. Niloloko mo yung pamilya mo, niloloko mo yung sarili mo, niloloko mo yung taga-US. 'Di ba? Pero, ang sabi niya, ginawa ko to para sa pamilya ko. Well, alam mo naman, bilang si Erwin Tulfo, bilang isang magulang, gagawin lahat para sa pamilya. 'Di ba? Kung hindi pa ito lumabas na issue na ito ni Erwin Tulfo, hindi natin malalaman na merong ganitong istilong ginawa si Erwin Tulfo. Sabi dito ni Jesus Falses, big issue kasi whether Erwin Tulfo obtained US citizenship by renouncing Philippine citizenship or by assuming someone else's identity. Yun ang question. Di ba mga kabibig? Ito pa ang mga komento ng ating mga netizen. Pagkakatiwalaan pa ba natin si Erwin Tulfo? Naku, yan ang sagot ng question ng ating mga netizen ha. Kung dapat pa ba nating paniwalaan si Erwin Tulfo? So base sa mga sinasabi ni Erwin Tulfo, kaya mga kabibig, ano ang iyong komento tungkol dito? Sabi dito na isa na, and if the election will be held today, based on reputable surveys, the Filipino will still vote for him as their number 1 senator. As Filipino really wanted to give position in the government with people who are dregs in the society, plunderers, corrupt political dynasties, and convicted criminals. No wonder our Southeast Asian neighbors are outstepping us in the terms of economic development. A lawbreaker wanting to be a lawmaker from RG Cobos. Ito yung mga komento ng ating mga netizen ha. Never again sa mga Tulfo. Paawa naman si Tulfo, ginamit pa ang pamilya. Oy, sabi ng isang Calvin Negrete. Well, hindi mo talaga mapipigilan kung ano ang komento ng mga tao Tulfo kung ito ang kailang interpretasyon sa revelation mo na nag-TNT ka sa ibang bansa. Kaya meron mga nagsilabasang dokumento, may mga ibang identity, diba? Kaya dapat wag iboto kasi meron siyang ginawang illegal. Mahirap mag-upo ng mga ganyang tao, vote wisely. Paawa, pero ilang beses nag-renew ng passport. O, tama din ang taong ito ha. Tama si Ray Anthony Sumalinog. O nga no, paawa si Tulfo sabi nito. Pero ilang beses ka nag-renew ng passport? 10 years nag-TNT. Pero renew, paano naging TNT kung 10 years na na-renew ang passport? Oh. There's nothing wrong with that. Proud family provider in Pinas. What can you earn? A lot of people are leaving Pinas. Erwin Tulfo, we love you. Sabi ni Maya Lapo. So walang masama kung mag-DNT ka. So para dito ba, yung iba, sa paningin ko ba, yung iba parang pinopromote nila na okay lang mag-TNT ka. Oo, para sa pamilya mo. Ay, hindi maganda yan. Hindi maganda talaga yung pag-TNT ka sa ibang bansa. Baka kasama siya sa mga gumagawa. House Majority Leader pa talaga itong si Erwin Tulfo. Di ba pwedeng magtrabaho sa US ng tama ang pangalan? Ba't kailangan pang maliin? No logic. Oo nga, no? Tama. May punto din si Santi Meneses. Di ba? Grabe kasi nungaling ang file ups and keeps on and on. Hirap pa talagang ipagtanggol ang katotohanan. Keith Masa. Ito pa. May baho naman palang itinatago si Tulfo. Kung mag-akusa at magpahiya sa mga tao, lalo sa mga opisyales, ay ganun-ganun na lang.
Well, trabaho naman ni Tulfo yung mag-criticize kasi bilang isang broadcaster at may nakikita siyang mali, of course criticize niya. Hindi ka pala dapat pagtiwalaan at maging lingkod bayan, sabi ni Adora B. Reyes. Yung issue hindi ang pagiging TNT, kundi ang falsification para sa US passport. Oh, may punto din si John Sulugwen. Oo nga, no? Yung pagiging TNT, yung sa iba okay lang, yung sa iba hindi maganda, pero ang nakikitang malaking question ng mga tao, falsification of documents para magkaroon ng US passport. So, yung falsification of US documents ba, iko-connected sa pagiging TNT? Di ba? Parang Alice Goo pala. Hello, kung merong Alice Goo sa Pilipinas, merong Erich Tulfo sa ibang bansa. Ito pa. Parang may honor pa, wag na siyang mag-senador or public office, mag-broadcaster na lang siya. Wala kaming pake, di ka naman namin iboboto. Wag niyong iboto yan, akala nila hindi matuklasan ng baho nila. Kita mo na ikaw nga labag sa batas ginawa mo, tapos nga magmura ka sa mga tao, ganun-ganun na lang. Ano pang ginagawa mo ngayon para sa pamilya mo? Hindi hamak na mas maganda ang record ni Erwin Tulfo kesa kay Kibuloy, sabi ng isang netizen. Tapos sa tawaging honorable dapat immoral forfeiture, 'di ba? Ground for cancellation of candidacy yan. Depende na mga kabibig kung ano ang reaksyon ng Comelec dito. Hindi mo ikinahihiya kasi di mo ninakaw yung pinakain mo sa anak mo at di mo in-scam. Anong tawag sa pang TNT? Hindi na pang-scam sa bansang Amerika? Ay, tama din si Roper Bonifacio, no? Oh. Ayan naman, lumabas na mga diskarte para kaawaan. Bobo lang ang isang Pinoy kung maawa pa kay Tulfo. Tama na yung mga budol-budol effect. Oh, naku po, mga kabibig. Yun ang mga komento ng ating mga netizen. And we cannot control their comments. Keep on putting and commenting on Tulfo's statement. Hindi natin hawak ang kanilang mga speculations, kanilang interpretation sa nangyari ngayon. Ang mga Tulfo sa broadcast lang sa radio at television sila magaling tumulong dahil may ambisyon pala silang manungkulan sa gobyerno para sa kanilang mga sarili. Pagdating sa mamayan at sa bayan, tahimik sila. Kaya ang sinungaling dapat wag nang iboto. Tulad ng mga Tulfo at iba pang politiko na alam lang magnakaw sa kaba ng bayan. I don't know. Kasi wala pa namang mga mga tawag dito. Basta ang alam ko, ang naintindihan ko kay Tulfo dito is nag-TNT ako para sa pamilya ko. Nag-TNT ako para may makain ang pamilya ko, may magandang kinabukasan ang pamilya ko. Bilang isang magulang, maintindihan natin that side. Pero hindi maganda. At the same time, ang tanong ng mga tao, wala kaming problema sa pagiging TNT mo. Ilang times ka nga nag-renew ng passport mo. Pero yung falsification of documents, doon hindi maganda para kay Tulfo doon. So, ano ang yung reaction dito mga kabibig? Narinig natin ang explanation ni Representative Erwin Tulfo. Kayo na ang bahalang magnilay-nilay, kung bubutuhan nyo ba si Erwin Tulfo bilang senador sa 2025 election, pagbibigyan nyo ba or buksan nyo ba ang isip at puso nyo para piliin si Tulfo? Basta ang sabi ni Erwin Tulfo, ito lang ang aking nakikitang may tusok din sa puso mga kabibig. Erwin Tulfo kung yung pagiging TNT ko ay guilty ako doon. Kung pagiging TNT ko kung pagiging undocumented alien ko po, bawal po akong magsilbi, bawal na po akong magtrabaho sa ating bayan, na ginawa ko lang naman yon para mapakain yung mga anak ko. Kung kasalanan ho yon sa pagiging tingin nyo, then guilty po ako. Yun yun ang medyo, anong tawag doon? Maisip ka rin, no? Nga, no? For the family. Pero ang sagot ng iba, kahit ganon Tulfo, hindi mo kami madadala sa mga paawa mo. Falsification of documents ang ginawa mo. Panloloko pa rin ang ginawa mo.
Oh. So ano ang iyong komento mga kabibig? Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news ng ating pag-uusapan mga kabibig. For me naman, ang gusto ko lang makita sa pagiging senador, yung totoo sa sarili, yung may puso para sa mga mahihirap, na hindi lang puro salita, ginagawa. In the same time, gusto ng suportahan si VP Sara. Bye everyone. See you next time.